enemy. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel it for their party. And if you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your... Isa rin ba kayo sa mga nag-aabang sa motor na to? Wala iba kundi si Kawasaki KLR 650. So in this video guys, hindi natin papalagpasin na hindi to mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, alamin din natin guys kung ano yung mga meron dito at kung bakit siya ba yung kukonsider yung bilhin ngayong taon. So without further ado, let's start this video. So, before muna natin ikutan to guys, dito na muna tayo mag-umpisa sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 652cc, 4ST, 1-cylinder, dual overhead cam, liquid cooled. So, this one guys ay merong lakas ng 40 horsepower at 6,000 RPM and max torque of 53 Nm at 4,500 RPM. Ayan. So, pagdating naman sa kanyang frame type guys, semi-double cradle, high tensile steel. Ayan. So, dito tayo sa kanyang front look. Check natin. So, pagdating sa kanyang headlight guys, mahalin tulad ko yung itsura niya kay Kawasaki Z650. Dito sa kanyang headlight lang banda, no? So, nandito yung kanyang headlight which is naka-LED. So, meron na din siyang equipped na auxiliary lights. Ayan. So, no need na kayong magpakabit guys. And for me, goods na goods yan. Lalo na kung dadaan kayo sa madidilim na lugar. At least meron kayong extra lights. And sa suspension na ginamit, ayan, telescopic with rubber boots. So, kita nyo naman pang adventure yung datingan guys, ano? And this one is equipped na ng anti-lock braking system. Ayan, ABS. And kung mapapansin nyo, pagdating sa front fender niya guys, mataas na. So, maganda po yung play ng suspension na to, lalong-lalo na sa off-road. Kasi nga ito po ay dual sports na or pwede siya pang off-road. So, sa tire, ayan, dito sa tire tayo. Of course, may brand siya na Dunlop guys. And this one is my tire size na 90 by 90 by 21. And kung mapapansin nyo, ayan, naka-yentas or naka-spoke siya. And sa mga nagtatanong, this one is still tube type. And next, equipped din siya ng reflector for added visibility, both left and right. And dito naman, ito po yung kanyang skid plate. So, sa mga nagtatanong, plastic po siya pero hard plastic yung gamit. No? And ang isa din sa nagustuhan ko pagdating dito kay KLR 650 guys, pagdating sa itsura niya, no? So, para siyang pang army yung kanyang kulay. Ayan. Diba? Napakaangas. And dito naman, para siyang nirap. I'm not sure, no? Comment down below, guys, kung nirap ba to or paint. Pero for me, para siyang nirap dito sa kanyang metal frame. Metal or plastic frame. Ayan. Plastic siya, guys. Tapos dito, ito yung pangalan niya na KLR 650. Ayan. So, dito lang yung kanyang may design banda. Tapos dito, plain na siya. Ayan, na matte sage, no? Tapos dito sa kanyang front disc, single disc yan, dual path piston brake caliper. Syempre yung reflector niya. At ang isa din sa nagustuhan ko din dito guys, yung kanyang knuckle guard. Nakakadagdag kasi ng angas at forma yung knuckle guard niya pagdating dito, no? Pag adventure talaga yung datingan niya. So, dito tayo sa kanyang handlebar. Dito sa handlebar naman, of course naka-naked siya, no? Ayan. Tapos dito, mechanical key pa rin yung gamit. Naka fully digital instrument panel. Meron daw siyang patayan ng ilaw dito. Tinanong ko kasi kanina to. Tapos meron din siyang USB charging port dito. So, pag binuksan mo yan, ayan. O, diba? At saka meron din siyang power outlet dito. Pwede ka ding maglagay dito ng USB adapter para pang charge din ng phone mo if ever dalawa yung phone mo. Pero it depends kung ano yung gusto mong ilagay dito na adapter, no? Katulad dun sa sasakyan. Next, ito yung fuel tank niya guys. Kung mapapansin nyo, napakalaki po na kanyang fuel tank. And this one guys is merong capacity na 23 liters. So sa long ride, hindi ka na mabibitin pa. Sa mga buttons and switches, dito sa ayan, left side, high beam, low beam, turn signal switch, off, at saka yung horn. Tapos yung brake lever na silver. Ayan. Dito naman, ang kill switch off, activated electric start. Next, dito tayo sa kanyang upuan.
Medyo generous yung upuan niya para sa isang adventure type na motorcycle. And for me, sa long ride, hindi masyado tatakit yung puwet niya dito. And syempre yung kanyang panniers. So, ang kinaganda dito kasi guys, meron na siyang built-in na panniers. So, pwede mo paglagyan ng mga gamit mo. Ayan, kung if ever mag-long ride ka or magpipilipin loop, tapos pwede ka pang maglagay dito ng top box. Anyway, nandito daw yung kanyang toolbox. So, pag binuksan nyo to, ganito lang siya kaliit pero malalim daw to. So, pwede mo ilagay dito yung mga star screw mo o yung wrench. Depende sa size. Dapat syempre yung kakasya dito. So, 21 plus 21 liters is 42 liters. Tapos isa pang top box. So, di ba? Marami ka nang mailalagay dito. So, dito tayo. Baba. Ayan, para siyang may guard dito guys. So, pag matumba to, ayan, makakatulong to guys para hindi, alam nyo na, hindi totally masira yung fairings ng adventure bike na to. So, nandito yung kanyang cambia. Tapos, sa mga nagtatanong sa cambia guys is 5 constant mesh na manual, side stand, foot peg ng angkas nandito. Ayan. So, dito guys, matte black and glossy black naman dito. Next, dito tayo sa taillight. Of course, sa taillight is naka-bulb. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Tapos may ilaw pa rin siya ng plaka dito. Ayan guys, oh. Meron siyang reflector din. Tapos yung sa plate may ilaw din. So, dito sa chain, of course, ayan, meron pa rin siyang chain cover, plastic. Dunlop pa rin yung brand dito ng tire. At i-check natin yung size. So, this one is merong malaking tire size na 130 by 80 by 17. Single disc brake pa rin yung gamit. At sa suspension na ginamit sa likod guys is Unitrack swing arm suspension. No? So, for me, napakaganda po ng play ng suspension na to, lalong-lalo sa off-road. I wish na meron silang pang test ride dito para ma-ride din natin. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo yung tambutso niya guys, nakatago. Ayan. So, kung gusto niyo naman tanggalin itong panniers niya, pwede naman guys. No, pwede. Pero for me, mas maganda nakaganito na siya para kahit saan kayo pumunta, may dala-dala kayong parang back, side back. So, quality plastic. Ganda ng kanyang panniers guys. Talagang, ayan, hindi pucho-pucho. Napakaganda ng materials na ginamit para dito sa adventure type na motor na to. Ayan. And sa mga nagtatanong, ito po ay merong seat height na 870mm, road clearance or ground clearance na 210mm. Sa mga malalaking hams, hindi na basta-basta aabot yan. At syempre, ito ay merong bigat na 221 kilograms. Ayan. Tapos, ayan guys, meron siyang oil window dito para malaman nyo kung kailan kayo magpapa-change oil, kung pwede pa ba, or kung kailangan ng palitan. Nice. Ganda. So, ayan, see? Kawasaki KLR 650. So, yung iba niya pang mga, guys, accessories and technology, yun lang naman. ABS, handguard, skid plate, aluminum rear carrier, 21 liters, panniers, auxiliary lights. Ayan. Wala nang ibang mga features to. Kundi, yun lamang. So, ngayon naman pag-usapan natin yung presyo. So, kung interested kayo dito kay Kawasaki KLR 650, ito guys, ay may presyo ngayon na 449,900 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 112,475 at monthly sa 3 years na 16,871. So, kung ganitong klase ng motor yung hinahanap nyo, pumunta lang kayo dito guys sa may Kawasaki Crib, Tagum, Canocatan, Tagum City. Full address at saka yung phone number, lalagay ko na lang sa screen at sa description box para makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na guys, natapos nga natin ikutan itong bagong KLR 650. Ano yung masasabi nyo sa bagong adventure type na motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit ito yung kukonsider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!